Hello mga kabarbers, welcome back to our channel. For today's video, panibagong tutorial na naman itong aking i-share sa inyo na sana ay makatulong sa mga baguhan pa lamang at sa lahat ng gustong matuto maggupit. At ang gupit na to ay tawagin na lang natin siyang skin fade. At ang una ko ang ginawa dito ay naglagay muna ako ng guideline. Kaya ako naglagay ng linya na yan dahil ayan yung sukat kung hanggang saan lang yung pinakamanipis na part. At ang ginawa ko simula sa guhit na yan pababa ay nakasiro siya. Kailangan kasi mga kabarber sa pinaka-lower part, yung sa pinakababang parte niya talaga is nakasiro yan eh. Kailangan nakasagad dyan. So ang ginagawa ko nga dyan, inaahit ko pa siya ng blade. Yung pinaka-lower part talaga para mas malinis talaga siya. Siguro naman nakikita nyo dun sa mga una kong gupit na yung sa pinaka-lower part talaga is minsan ginagamitan ko pa talaga siya ng blade. Inaahit ko siya para manipis talaga siya, para makinis. Pero kung sagad na sagad naman yung blade ng clipper nyo, tapos ayan kagaya ng ginagawa ko na to, na sobrang nipis na rin naman siya, okay din naman yun kahit naka-zero na lang siya. Pero ako kasi talagang gusto ko talaga yung inaahit eh, para malinis talaga yun sa pinaka-lower part. After ko nga siya malagyan ng line, tapos naka-zero yung lower side, simula dito sa linya na yan, ginamitan ko siya ng guide number 1. Yan, gugupitin natin siya, paikot, gamit ang guide number 1 na naka-close lever. Pero dapat yung pagkakabawas natin gamit ang guide number 1, wag lang natin siya masyadong itaas. Wag lang dapat siya lumayo dyan sa linya na yan. Kailangan sakto lang yung taas niya kasi mamaya magbabawas na naman tayo pataas eh. Ibang sukat na naman yun. At pagkatapos natin siya gamitan ng guide number 1, paikot. Ayan, nakikita nyo, di ba? Mababa lang naman yung pagkabawas ko ng guide number 1. At ang sunod naman natin gagawin dito ay 0. Kailangan naka-0 na siya. Tapos, tinaas ko lang yung adjuster. Ibig sabihin, mas manipis yung magiging bawas niya. Ayan, magbubura tayo dito ng line. Ayan, kita nyo naman yung linya, di ba? Kailangan natin siyang burahin. At ang gagawin ko dito mga kabarbers, para mabura yung line na yan, di ba nakasiro nga tayo? Tapos yung didepende na lang yan sa adjuster. Kapag sinagad mo yung adjust, naka-close, mas manipis yung magiging bawas. Ayan no. Napapansin nyo naman di ba? Kapag naka-close siya, numinipis siya, tapos pero nabubura yung line. Ganyan. Tapos yung adjuster naman is nilalaro lang naman yan eh. Ibig sabihin na nilalaro ko lang siya is pwede mo siyang i-open, pwede mo siyang i-close, pwedeng halfway. Yun ang ginagawa ng adjuster mga kabarbers. Kapag naka-open siya, nakasagad sa baba, medyo makapal pa yung bawas nun. Kapag halfway naman, sa gitna lang siya, medyo numipis. Pero kapag sinagad mo siya, inangat mo talaga siya ng todo, mas manipis yung magiging bawas niyan. At sabi ko nga kanina, yun ang ginagawa ng adjuster. So ngayon, balik tayo dito sa ating ginagawa. So pagkatapos ko nga siyang gamitan ng 0, tapos medyo nabura na yung line, ayan nakikita nyo naman wala na yung linya niya, di ba? Simula sa manipis, tapos habang umaakit medyo kumakapal siya. So ayan, ang sunod ko naman gagawin dito, ito na mag-overcome na nga ako dito. Ayan, gamit ang suklay, yung mga excess hair, yung mga sumusobra, ibig sabihin yung mga kanto niya, tatanggalin natin yan. Ayan, paikot lang natin gagawin yan. Ayan, yung mga kanto na yan, tatanggalin natin yan. Kasi makapal pa yung sa side niya, di ba? Ayan, ibabagi lang natin yan. Kailangan alalay. Yun nga sinasabi ko, yung pansinin nyo, yung sa pinaka-lower part niya ay manipis. At habang umaakit yan, pakapal ng pakapal. Kailangan maganda yung transition niya. Manipis hanggang sa pakapal ng pakapal, hanggang sa tok-tok. Kailangan bumagay siya. Alalay lang dapat yung bawas niya. At pagkatapos nga natin mag-overcome mga kabarbers, yung malinis na, natanggal natin yung kanto, yung mga excess hair, ang sunod naman na gagawin ko ay magdi-devil cut ako dito. Kailangan natin linisin yung dito sa pinaka-front niya para naman mas malinis tingnan. At sa pagdi-devil cut naman, sundan mo lang yung hairline, huwag mo masyadong iangat. Pero depende rin yan kasi may mga taong mataas talaga yung hairline. At so ayun nga, finally natapos na tayo mga kabarbers. Ayan, malinis na lahat. At ito naman yung ginagawa ko kapag nag-finish ako. Kasi merong mga nakausling buhok na maliliit. Yan, ginugupit ko lang ng ganun. At so ayun nga mga kabarbers, maraming salamat. Sana naintindihan nyo yung aking explanation. Sana kahit papano ay may natutunan kayo. At sana ay bago matapos ang video na to, please don't forget to click subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. At ito na yung outcome ng ating skin fade haircut tutorial.